Guys, panoorin niyo 'tong mabuti ha, kung itinag kasi sa akin ito. So, tingnan niyong mabuti kung paano dumating yung rumagsang tubig diyan sa Davao. Pasintabi po sa mga kaibigan natin at mga followers natin diyan sa Davao. Pasintabi po. Itinag lang sa akin 'to. And ito, kung maaalala po natin, mag-ano tayo, balik tanaw tayo sa Brazil. Kung matatandaan po natin sa Brazil, meron silang ah, ano ba tinawag doon? Ipinarada. Meron po silang ipinarada sa Brazil na na about evil Satan something. The next day, kumidlat, umulan at talaga pong dinagsa po ng tubig ang buong ang halos 90% ng Brazil. Nalubog po sa baha. And kasi hindi ko to napanood, isinend din sa akin ito na the day po na rumagsa ang tubig diyan, one day after that, na ipinarada po yung litrato ni Digong na nakatayo, ipinarada po yan. Bukod pa dun sa nananalangin sila na parang ginawa na nilang santo si Digong doon sa harap ng bahay niya, hindi ba? Parang para pong ginawa na nilang poon. Tapos nga ipinarada pala, ako hindi ko alam. Pinarada pala. And the next day pala, yan po ang nangyari. Yan naman po ang nangyari. Wala akong masabi. Yun lang. Sinend lang kayo sa akin kaya i-share. So, tapos, ayan na po, bitak-bitak na yung mga daan, na walang bakal. Yung palang mga ginawang daan dyan is mga walang bakal. So, walang pundasyon, hindi matibay, substandard. So, nakadepende lang sila, nakaano lang sila, kumakapit lang sila sa lupa. As in, kaya talagang sira-sira po ang daan. And habang binabaha ang mga kababayan natin, ang mga kawawa natin kababayan diyan sa Mindanao, yung mga Duterte wala kang narinig. Bagkus umalis na sa Netherlands, nakikipagsiyahan, para silang fiesta. Diba? Kawawa po yung mga kababayan natin. Kawawa yung mga kababayan natin. So, uulitin ko, pasintabi po doon sa ating mga followers na taga Mindanao, Davao, and doon sa ating mga kaibigan. Ito po ay itinag sa akin at i-content ko daw dahil doon sa dyan sa bahan na yan. So, yun lang po. God bless po.